Magandang hapon sa ating lahat, mga BSED tsaka BED majors ng subject na Child and Adolescent Development. No? So today we're going to discuss the learning theories, foundations for future educators. So, sa part na to, ang una muna nating tatalakayin ay ang behaviorism kasi medyo mahaba eh. Tinignan ko yung slides, kaya nga hindi ko muna nagawa ito kasi nga tinignan ko muna ilan ang tatalakayan. So I decided na gumawa muna ng isa para sa behaviorism. Yan. So ayun po, this will become your toolkit for instructional design. So uh, dahil lang po so yun po. Hinahanap ko yung ayan. So please pause for a short while para makita niyo yung mga objectives natin. Yan po. Paki-pause lang po. So, why study learning theories? So, yun ang ano doon no. Bakit kailangan nating pag-aralan ang mga learning theories? So, una, identify why a student isn't learning. So, may mga estudyante na hindi natututo sa paraan ng pagtuturo natin. Meron talaga mga ganong estudyante. So, paano natin sila matutulungan para matuto? Strategy selection. So choose the right instructional method. Bawa, lecture, discussion, drill, o kung ano pang activities na pwedeng ipagawa, lalo na sa isang mga particular na subject, di ba? May mga particular na topics na kailangan talaga ng demonstration. Ayun po, next naman ay justification. Defend your teaching choices to colleagues, parents, and administrators. Yan. Kailangan yun, ano? Kasi may times na pwedeng magkaroon kayo ng conflict, no? Sa pagitan ng mga co-teachers, pati ng administrators sa ng parents, no? Kasi meron tayong academic freedom as a teacher, pero um, minsan may mga maituturo tayo na controversial. So paano natin siya ma-defend, no? Gamit yung mga learning theories. Paano mo i-defend yung pagtuturo mo sa mga kasama mong guro, sa mga parents, saka sa admin. And adapt quickly to diverse learners and objectives. So, flexibility. Kasi, tandaan nyo class, kahit meron kayong sariling lesson plan na nakaprepare, DLL, but the actual happening inside the classroom is different. Sometimes you cannot execute the same lesson, no, the same way sa ibang section. Nakakuha nyo ba? May mga times na may mga lesson kayo na dito, planchado ang pagkakaturo nyo. Pero dito, dahil iba nga ang mga individuals doon, individual students or pupils, kailangan nyo maging flexible kung paano siya ituturo sa pangangailangan naman ng mga estudyante sa kabilang section. Yan. So, ito yung overview, no? Nasabi ko na kanina na sa video lesson na ito, behaviorism lang ang i-discuss natin. Kuha nyo? Behaviorism lang. Yun lang. So, kasi pag diniscuss ko to lahat ng one go, medyo mahaba to. So, isa-isayin natin to. So, behaviorism, yan. So, link between theory and practice. So, every teaching method is grounded in theory. Understanding why improves how. Yan. Understanding why improves how. Yan. So, siguro naintindihan nyo naman, ano? Yan. Kunyari, bakit ganito yung behavior ng bata? Yan. Pwede nyo makita yun sa learning theories. Paano ko gagawin ang ah, teaching strategy sa section na ito kung hindi uubra ang usual na teaching strategy na ginagawa ko sa ibang section?
improves how. So, focus natin sa behaviorism. Ito na yung behaviorism, no? Yung core idea niya. Yung focus ng behaviorism ay observable, external behavior. Ano ba yung external behavior niya? Yan. So, yung core idea naman niya is learning is a change in behavior caused by external stimuli. So, laging maririnig yun na rito, yung tinatawag na stimuli at saka response sa behaviorism. Yan, mauunawaan nyo naman kung bakit mamaya. The learner seen as passive, a black box where mental processes are ignored. Yan. So, passive lang sila. Dapat tanggap lang sila ng tanggap ng tuturo mo. So, behaviorism is the oldest and perhaps most straightforward theory. The core idea is the learning is a change in observable behavior. So, kapag nabago mo raw ang behavior ng isang pupil or ng isang student tungo sa isang behavior na inaasahan mo, nandun daw yung learning. So, the mind is often seen as a black box. So, we don't worry about what's inside, no? Wala tayong pakialam dyan sa iniisip ng bata. Basta, ang importante, yung stimulus na inilagay mo at yung response na ibibigay nila. So, the environment controls behavior. Yan. Yan yung sa behaviorism. So, syempre, baka yung iba na encounter nyo na to, no? Si Ivan Pavlov, no? Sa classical conditioning, no? Stimulus, response. So, association of neutral stimulus with a natural one. Yan. Bawa, yung salivary, ayan, mamaya makikita nyo sa next slide. Sumunod naman yung B.F. Skinner, operant conditioning. This is the conditioning using reinforcement and punishment to modify voluntary behavior. Yan. So, ito yan, yung dalawang pillars niya, no? Ivan Pavlov, B.F. Skinner, no? Si Pavlov ang nagbigay ng classical conditioning. So, kung hindi nyo pa ina-encounter, ang ginawa niya yung sa dog experiment, no? Na kung saan nakita niya doon, naobserbahan niya na halimbawa yung assistant niya may dalang pagkain. So naglalaway. So that's yung stimulus na yon, yun yung stimulus ng aso. Yung stimulus ng aso ay yung karne ng kung anumang hayop yon. Tapos, yung response niya, naglalaway siya. Ngayon, binago niya yung sinubukan niyang baguhin ang stimulus ng aso. So, ibig sabihin, gusto niya maglaway yung aso, pero gusto niyang maiba yung stimulus. So, ang ginawa niya, nag-conduct siya ng experiment. So, pinapakain niya yung aso, no? Nung sumunod na pakain niya, magbebel muna, tapos lalabas yung karne, no? Dadali ng assistant ni Pavlov. Tapos, syempre, maglalaway yung aso. Ilang beses na ilulit yun na magbebel muna bago ilabas yung karne. At isang araw, nagbebel pa lang si Pavlov, naglalaway na yung aso. So, ibig sabihin, nabago na yung stimulus ng aso. Although, sa isip pa rin ng aso, nandun yung karne. No? Pero kasi, nabago na. Excuse me. Yung pagtunog ng bell, automatic yon, maglalaway na yung aso. So, ginawa rin, sa mga school, ginagawa rin yan, di ba? Pag nagbe-bell, ibig sabihin, tapos na yung klase. Or recess na. Or uwi na. No? Nakaprogram na yung utak natin. Uy, yan. So, ibig sabihin, sa mga in-between na walang bells, ibig sabihin, mag-aaral ka. Bawal ka mag-break. Bawal ka umuwi. Pero, kapag nandun na yung bell, alam na natin sa utak natin. To the point nga na kahit nagdi-discuss pa si teacher, hindi na kayo makikinig eh. No? Sasabihin nyo na, ay, bell na po. Yan, uwian na po. Ganon. Yun, ganon na, sa high school, ganon eh. Pag nag-bell na, sir, minsan ikaw pa makikiusap sa estudyante. So it's about developing associations. No? Skinner gave us the operant conditioning. So ito naman, mas relevant naman ito sa loob ng classroom. Kasi ang focus nito ay yung reinforcement and punishment. So ang ginawa naman nila, nagkulong si Eric Erikson. Ay, sorry.
Bakit ko nabanggit si Eric Erickson? Si B.F. Skinner ng, ng daga sa kulungan. Tapos meron dong button. Yung button doon, kulay green. So pag pinipindot ng daga yung button, lumalabas yung pagkain ata. So natutuwa siya, pinipindot niya yung green na button. Tapos, sa isa naman, naglagay naman sila pagkatapos na naglagay naman sila ng red na button. Habang pinipindot yun ng daga, nakukuryente siya. Kung di ako nagkakamali. Basta nasasaktan siya. So, nangyari, yung behavior ng daga, nagbago yung behavior ng daga. Hindi niya na pinipindot yung red button kasi alam niya na masasaktan siya. Pero lagi niyang pinipindot ang green button kasi nga nakakakuha siya ng pagkain. So, yun yung tinatawag na conditioning according to reinforcement and punishment. So sa classical conditioning ni Ivan Pavlov, so may tinatawag na unconditioned stimulus or UCS. This naturally triggers a response. So, bawa yung karne nga nung karne ng hayop, no? O kaya yung loud noise, yan. So sa unconditioned response, yung naglalaway yung aso. Dito naman, usually kapag halimbawa nakarinig tayo ng kidlat na malakas, no, matatakot tayo, no? That's our natural reaction. Conditioned stimulus, yung neutral stimulus paired with the UCS, halimbawa yung bell, di ba? O kaya yung sa kidlat, di ba? Alam natin na mas mabilis yung speed of light kaysa sa speed of sound, di ba? Kaya minsan, bago pa kumidlat ng malakas, umiilaw muna, no? Yung condition stimulus yun, ano? Ngayon, yung condition respond naman, ito yung learned reaction. So, halimbawa, umilaw bago kumidlat. Mas takot tayo sa kidlat, pero kapag umilaw na, matatakot na tayo agad kasi alam natin nakikidlat na pagkatapos noon. Yan. Yung iba naman, ayun, yung tungkol sa bell din naman, ano, uh, nagkakaroon ng anxiety, no, when hearing the bell due to past negative events. So when Pavlov studied dogs, this applies to developing attitudes, no? So if a student associates their reading class or neutral stimulus with public embarrassment, no, they might develop a conditioned fear of avoidance of reading. We as teachers must be careful what associations we create. Yon. So 'di ba? Actually, usually sa mga ibang klase, no, lalo na halimbawa pag English subject, no, lalo kayong mga BSED students, no. Tsaka sa mga BEED na magtuturo ng English subject. Ah, kapag ang estudyante nagkamali, 'di ba, napagtatawanan ng klase. Ngayon kapag sumabay ka sa tawa, magiging ano na 'yon? Magiging conditional response na nila yung yung takot, no, na magbasa o umiwas sa magkakaroon na ng condition ng response sila, no? Ibig sabihin, maaaring hindi na sila magbasa kasi mapagtatawanan lang din naman sila. Kaya nga kayo, mga teachers, no? Mga mga pre-service teachers, kailangan mag-ingat kayo sa mga pagdating sa ganyan. Operant conditioning naman is about consequences, no? Reinforcement always increases behavior, punishment always decreases it. Yun yun. So ang reinforcement daw, kapag positive, nag-i-increase ang behavior. Pag punishment, nagdi-decrease ang behavior. So, positive means adding something, a sticker or a chore, yan. Kaya nga kayo sa mga elementary, no? Kayong mga nasa elementary, ano naman, kapag nakagawa ang bata ng tama, laging may sticker o kaya ano na lang, yung ang tawag dito is stamp na ilalagay sa kamay kasi mahalaga sa kanila yon. Sa high school, siyempre, sa mga secondary education, hindi na to applicable, no?
Siyempre, iba na yung gusto nila. Madagdagan ng grade, ganyan. No? Sa negative naman means taking something away. Ayan. So, mangungumpis ka ng cellphone. Ayan. That's punishment mo. Punishment yon. So, ito po yon. Meron tayong apat na ano rito, ah, reinforcement at saka punishment. Yung positive, may dalawang ano, no, uri ng modifier, no, sa reinforcement. Positive reinforcement at saka negative reinforcement. So, anong yung nangyayari or yung action kapag ginagawa natin to? Sa positive reinforcement, nag-a-add ka ng desired, yung action mo, nagdadagdag ka ng desired stimulus. Sa negative reinforcement naman, nagre-remove ka ng undesirable stimulus, di ba? Pag yun, ano yung ginawa mo kapag ganun, ano? Sa positive, adding, negative, uh, removing, no? Ayan. Adding undesirable stimulus. So ano ba yung effect nito sa bata, no? Increased behavior sa positive reinforcement. Increases behavior pa rin sa negative uh, reinforcement. Halimbawa, giving a student a sticker for completing homework or very good, ganun. Positive reinforcement yon. Kasi gumawa siya ng homework eh. Ngayon naman sa bata, student stops getting daily checks once their work quality improves. Yon. So, ibig sabihin, sige, okay na to, nag-improve ka na. Sige, hindi ko na checkan to. No? Kumbaga nadadagdagan din yung kanilang, nag-i-increase yung kanilang behavior. Ngayon sa positive punishment naman, tsaka negative punishment, so, uh, sa action, adding undesirable stimulus. No? Ang effect nito sa estudyante ay it decreases behavior. For example, assigning extra chores or essays for misbehavior. So, halimbawa yung hindi na ako mag-iingay ulit, yan. Magsusulat ka sa papel, no? Gagawa na ako ng assignment, no? Araw-araw. Gagawa na ako ng assignment araw-araw. Dati, napakaano dati yan. Ganyan ang ginagawa namin dati. Positive punishment yon. Negative punishment naman is removing desirable stimulus. It also decreases behavior. Yan, katulad ng sinabi ko, taking away phone privileges. Yan. Ako, yung anak ko, kapag kinukuhaan ko ng cellphone, nagagalit. Nagagalit talaga siya. Teka, hindi nyo pala nakikita. Yan. So, yan. Ayan. So, yan po. Taking away phone privileges. Yan. Teka lang po. Ayun, pasensya na. Medyo naubo-ubo ko ngayon. So, dito naman po tayo sa behaviorism in action. No? So, ano ba yung ginagawa? Ano ba yung practice ng behaviorism? So, yung drills and practice ng behaviorism, rote memorization. Talagang memorization lang. Vocabulary quizzes, grammar, sa English, no? Sa grammar drills, no? Ganon din naman sa ibang subjects, no? Sa elementary. Token economies, points, stickers, or stamps exchange for words. Sorry. Yan. Yan. Halimbawa, tama, no? 1 point, ganon. Stickers naman sa mga bata. Yan. Tapos, immediate feedback. No? Giving correction, praise instantly after an action. So, yung clear rules naman, behavior management with predictable, consistent consequences. So, pag hindi ka sumunod, may punishment. Pag sumunod ka, may rewards. Ganun lang. So, we use behaviorism every day actually, no? When you use drill and practice for phonics on sight words, no, sa English language, no, you're using stimulus response association. So, when you implement a token economy, kahit sa lahat ng subject, to manage classroom behavior, you are using positive reinforcement. Yan.
So the key is that the feedback or consequence must be immediate and consistent, no? Dapat agad na ibinibigay at palagi ang ibinibigay. So ito yung halimbawa, no? Ng learning design. So for example, sa English to, no? Ano ba yung task o yung topic, no? Master English irregular verb conjugation. So ang method para ma-master ito ay repeated online quiz, no? Or face-to-face quiz, no? Or using flashcards. So, ano yung design natin? So, what's the stimulus? Write the past tense of go. Yung response dapat ng bata, magta-type ang mga bata o magsusulat ng went. Kung tama siya, correct and 1 point. Positive reinforcement yon. Kaya yung mga pointing system sa quiz, yan ay bahagi ng positive reinforcement at saka negative reinforcement. Pag tama ka, may 1 point. Pag mali, X yun. So for this design, the goal is rapid, correct recall. So the system is highly programmed. If the answer is correct, a reward is given. If it is incorrect, the students must repeat the prompt or receive a correction. The learning is highly efficient for simple skill acquisition. So yung mga foundational nga katulad. So strengths of behaviorism, measurable. So easy to define and assess learning outcomes. So did the behavior change? Tapos agad. Effective, excellent for teaching foundational skills. So reading, math facts, no? And classroom rules. Yan, importante yan. Kaya nga nung mga bata tayo, di ba? Paulit-ulit yung 1 plus 1, tapos multiplication table, minus, divide, no? Hanggang dumating na na matanda na tayo na mas madali na natin yun na hindi na natin kailangan mag-compute sa utak natin minsan, no? Kasi nga, we have foundations, no? Yung foundational aspect na yun ay bahagi ng behaviorism. Kasi repeated process nga ang pinag-uusapan natin dito to mastery. So, structured provides clear expectations and strong methods for classroom management. Yan. So, dahil nga consistent at immediate ang ang punishment and reward, so mas maganda ang behaviorism na gamitin. So, yan. Yan yung sinabi ko na kanina sa inyo, skill mastery and behavior modification. Yan. So kasi nga ang focus nila ay observable actions. It's very easy to access. Either the student performed the action correctly or they didn't. Tapos, yun lang. Nagawa ba ng bata o ng student, ng pupil, ang trabaho na dapat niyang gawin o hindi. Yan. So, ganun lang kasimple at napakalinaw nun at napakahalaga nun sa pagtuturo ng mga foundational content na katulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina. Ang weakness naman dito, it ignores internal mental processes, motivation, and abstract thinking. Yan. So, tends to treat the learner, ibig sabihin yung mental processes, no? Kasi nga, hindi naman nila kailangan mag-isip eh. Ang kailangan lang nilang gawin, sumunod at kabisaduhin at magkaroon ng mastery. So, ano ba yung nasa utak mismo ng bata? So, kaya ini-ignore nga dito yung mental process, motivation, and abstract thinking. So, sa passive learner naman, magiging passive learner naman sila, tends to treat the learner as merely reacting to the environment. Yan. So, sunod ba kayo o hindi? Yan. O, ito, gagawin natin. O, quiz. Passive learner. Extrinsic focus. So, saan no? Naka-rely sa external rewards. Yan. Ah, dahil dito, maaaring bumaba o mag-decrease ang intrinsic motivation. Yung drive talaga ng bata na gusto niyang gawin. And stifles creativity. Focuses on finding the single correct answer, not exploration. Ganun lang. So, yun nga, the major critic is that it treats the mind like a black box. So, if you rely too heavy on it,
you may stifle creative and deep conceptual understanding as the focus is solely on the performance of correct answer, not reasoning behind it. Yun lang yun. So, ang summary po ng behaviorism, simple lang, no? When you need students to master specific skills or behavior, modify a behavior, focus on consistent external stimuli and consequences. Sinabi ko bang mali ang behaviorism? Hindi ko sinabing mali ang behaviorism. Pero kung ang gusto mo na mangyari ay ma-practice yung bata sa mastery ng pag-aaral o kaya sa pagsunod sa mga classroom rules, behaviorism is the best solution for you. Yan. So, kasi it's about mastering the external actions. Yan ang tatandaan nyo. Okay? So, ngayon, dyan po nagtatapos yung unang bahagi ah, ng mga learning theories, no? So, susunod na video na gagawin ko naman ay tungkol sa cognitivism. Yan yung theory number 2 natin. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at pakikinig. God bless you.